Kabanata 141. Nagliwanag ang mga mata ni Serena nang makita ang nangyari, na tila may naintindihan siya. Leon, may ilang bagay akong gustong itanong sa iyo, sana ay okay lang na sagutin mo, sabi ni Serena. Ano iyon? Sasagutin ko ang kahit anong tanong mo, nakangiting sabi ni Leon. Hindi ka na bata, may girlfriend ka na ba ngayon? Tanong ni Serena na may kahulugan. Pagkarinig sa sinabi ng kanyang ina, agad na nahulaan ni Lily ang balak ni Serena. Namula siya ng todo at yumuko, at iniiwasan ang tingin ng kanyang ina at hindi rin makatingin kay Leon. Wala, sabi ni Leon sabay iling, hindi na nagdagdag pa. Kahit wala siyang girlfriend, kaka-divorce lang niya hindi pa matagal. Pero hindi naman iyon ipinagmamalaki. Dahil hindi naman iyon tinanong ni Serena, hindi na niya binanggit. Hindi ako makapaniwala na wala kang girlfriend kahit napakahusay mo. Mabuti rin ang ugali mo, sabi ni Serena na medyo nagulat pero mas lalo pang ngumiti. Ilang beses pa niyang tiningnan si Leon at lalo siyang nasiyahan. Nakapagtapos na ng unibersidad si Lily at nasa tamang edad na para pag-usapan ang kasal. Kahit papaano, dapat naghahanap na siya ng boyfriend. Malaki ang pangangatawa ni Leon at guwapo, at napakabuti pa ng ugali. Bagay siya sa kanyang anak sa maraming aspeto. Mas maganda pa, napapansin niyang may interes ang kanyang anak kay Leon. Kaya gusto niyang mag-matchmaker. Leon, saan ka galing? Ano ang trabaho ng mga magulang mo? Tanong muli ni Serena. Wala na akong mga magulang. Ulila na ako mula pagkabata at lumaki sa isang ampunan, medyo dumilim ang ekspresyon ni Leon. Marahil dahil sensitibo iyon, hindi napansin ni Leon na medyo hindi angkop ang mga tanong ni Serena. Para bang iniimbestigahan siya. Kaya pala sabi ni Serena na nagulat at saka naintindihan kung bakit wala pang girlfriend si Leon. Sa sitwasyon ng pamilya ni Leon, wala siyang magulang, kaya malamang mahirap makabili ng bahay o sasakyan. Hindi madaling makahanap ng girlfriend sa ganitong kalagayan. Leon, pasensya na. Hindi ko sinasadya na mapag-usapan ang malungkot na bagay, sabi ni Serena nang may paghingi ng tawad. Ayos lang, huwag mong alalahanin, sabi ni Leon sabay iling, sanay na siya rito. Agad siyang bumawi sa sarili. Tiningnan ni Serena si Leon at sandaling natahimik. Alam niyang maganda ang kanyang anak. Kahit sa buong syudad, isa si Lily sa pinakamaganda. Sa itsura ng kanyang anak at dahil nakapagtapos si Lily ng unibersidad, hindi mahirap para sa kanya na makahanap ng lalaking may magandang background o mayamang tagapagmana. Natural lang na nais niyang makahanap ang kanyang anak ng mas mayaman na boyfriend para mabuhay si Lily ng walang alalahanin. Pero mabuting tao si Leon, at may utang na loob ang kanilang pamilya sa kanya. Kahit hindi kagandahan ang kalagayan ng pamilya ni Leon, hindi magiging masama ang kanyang kinabukasan basta magsumikap siya. Matapos ang sandaling katahimikan, nagdesisyon si Serena na mas mahalaga ang ugali ng isang lalaki kaysa sa materyal na bagay. Hindi niya minamaliit si Leon dahil dito, at sa halip ay mas gumanda pa ang tingin niya rito. Hindi naman ganun kalalim ang iniisip ni Lily. Gusto lang niya si Leon ng kaunti, hindi pa siya umaabot sa ganoong kalayo. Sa sandaling iyon, may kumatok bigla sa pinto. Sino kaya iyon? Bubuksan ko ang pinto, sabi ni Lily sabay baba ng kubyertos at tumayo upang buksan ang pinto sa sala. Mula sa labas, pumasok ang isang magandang dalagang nasa mga 26 o 27 taong gulang kasama ang dalawang binata. Rizzy, Richard, bakit nandito kayo? Tanong ni Lily na nagulat. Ang dalagang nasa harapan niya ay anak ng kanyang tiyuhin. Siya ang pinsan niyang si Rizzy Plummer. Isa sa mga binatang nasa likod ni Rizzy ay ang kanyang bayaw na si Richard Lewis. Iniwan sila ng ama ni Lily noong bata pa siya, at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanilang dalawa mag-isa. Sa panahong iyon, malaki ang naitulong ng kanyang tiyuhin at ilang kamag-anak sa kanilang pamilya. Kasama si Rizzy sa mga iyon. Sabay silang lumaki at napakaganda ng kanilang samahan. Nang maospital ang kanyang ina, marami silang nahiram na pera kay Rizzy para pambayad. Maging ang kanyang tiyuhin at si Rizzy, ginawa ang lahat para tulungan ang pamilya ni Lily, kaya labis ang pasasalamat nila. Lily, narinig ko na nakalabas na si Tita Serena sa ospital. Weekend ngayon, kaya wala kami trabaho ni Richard. Dumaan kami para bisitahin siya. Nasaan siya?
Bakit hindi ko siya nakikita, tanong ni Rizzy. Kumakain si Mama ngayon sa dining room. Rizzy, sino ito, tanong ni Lily habang tinitingnan ang binatang nasa likod ni Richard. Hindi niya ito kilala. Lily, ipakikilala ko sa iyo. Ito ang kaibigan ni Richard mula sa universidad, si Duncan Leonard. At isa pa, siya ang gusto kong epares sa iyo, sabi ni Rizzy na nakangiti. Ano, ipapareha mo ako, tanong ni Lily na nagulat. Simula nang makapagtapos siya ng universidad, ilang kamag-anak na ang nag-alok na ipakilala siya sa mga lalaki dahil maganda siya at may pinag-aralan. Ipinapakilala siya sa mga lalaking may magandang pamilya. Isa si Rizzy sa mga iyon. Pero hindi niya inaasahan na may dadalhin si Rizzy ngayon mismo. Lily, ang pamilya ni Mr. Leonard ay nasa negosyo ng construction materials. Mayroon silang hindi bababa sa ilang milyong ari-arian. Guwapo siya at matangkad, at mayaman din ang pamilya niya. Bihira ang lalaking kasing galing niya. Siguraduhin mong pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Huwag mong palampasin, bulong ni Rizzy sa tenga ni Lily na may kasamang excitement sa mukha. Sa totoo lang, dalawang dahilan ang pag-ayos ni Rizzy nito. Una, iniisip niya si Lily, at pangalawa, para sa sarili niyang kinabukasan. Pareho lang na ordinaryong empleyado sina Rizzy at Richard. Hindi kalakihan ang sahod nila at hindi rin maganda ang career prospects. Nalaman ni Richard na single si Duncan noong isang pagtitipon ilang araw na ang nakalipas. Bigla niyang naisip na ipakilala si Lily kay Duncan. Pumayag si Duncan noon. Basta magtagumpay ito, susuportahan niya si Richard sa hinaharap at tutulungan itong magtagumpay sa negosyo. Tungkol ito sa kinabukasan ni Richard, kaya parehong naengganyo sina Rizzy at siya. Dali-dali nilang dinala si Duncan para ipakilala kay Lily. Hello Miss Cameron, ikinagagalak kitang makilala. Napakaganda mo, sabi ni Duncan habang pinupuri si Lily sa magalang na paraan. Namangha siya. Sinabi sa kanya ni Richard na napakaganda ni Lily. Akala niya ay pinalalaki lang iyon ni Richard kaya hindi siya naniwala. Pero nang makita niya si Lily, naintindihan niyang hindi nagsisinungaling si Richard. Napakaganda ng itsura ni Lily, at naglaan pa siya ng oras para mag-ayos ng maigi noong araw na iyon. Mukha siyang napaka-elegante at presko. Mas maganda si Lily kaysa sa inaasahan ni Duncan. Pakiramdam niya ay hindi pa siya nakakita ng ganito kapuro at kagandang babae dati. Sa sandaling nakita niya si Lily, nagulat siya. Pakiramdam niya ay perpekto si Lily. Mr. Leonard, masyado mo naman akong pinupuri, sabi ni Lily na may magalang na ngiti, na medyo naiilang. Kaka-graduate lang niya ng universidad hindi pa matagal, kaya pakiramdam niya ay bata pa siya at hindi pa kailangang maghanap ng mapapangasawa sa ngayon. Gayunpaman, ginawa iyon ni Rizzy dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Kung normal na araw iyon, marahil papayag siya alang-alang kay Rizzy. Pero kakaiba ang sitwasyon noong araw na iyon. Inimbitahan nila si Leon para pasalamatan siya sa pagtulong sa kanila. Bigla namang gustong ipakilala ni Rizzy ang isang lalaki sa kanya. Hindi naman niya pwedeng gawin iyon sa harap ni Leon. Bukod pa rito, nagsisimula na rin siyang magkagusto ng kaunti kay Leon, kaya ayaw niyang makita ni Leon na ginagawa niya iyon. Rizzy, Richard, nandito na pala kayo. Kumain na ba kayo? Bakit hindi kayo pumasok at sumabay na sa tanghalian? Nang marinig ang ingay sa sala, lumabas sina Serena at Jared mula sa dining room. Natural lang na hindi na komportable si Leon na kumain mag-isa, kaya tumayo rin siya at sumunod sa kanila. Ayos lang po Tita Serena, nakakain na kami. Pumunta kami dito ni Richard dahil gusto ka naming makita, at gusto rin naming ipakilala si Lily sa isang tao, sabi ni Rizzy ng tapat. Ipakilala siya, tanong ni Serena na nagulat. Nang makalabas siya ng ospital 2 araw ang nakalipas, tinawagan siya ni Rizzy at sinabing may nakita itong napakagandang mapapangasawa para kay Lily. Alam niyang ginawa iyon ni Rizzy dahil sa kabutihan ng loob nito, kaya hindi niya ito tinanggihan. Pero hindi niya inaasahan na ganoon kaagad magmamadali si Rizzy na dalhin agad ang lalaki. Rizzy, ikaw pala yan, sabi ni Leon habang lumalabas mula sa kusina. Nagulat siya nang makita si Rizzy at agad itong nakilala. Leon, bakit ka nandito, tanong ni Rizzy nagulat nang mapatingin kay Leon. Ano, magkakilala kayo, tanong nina Lily at Serena na parehong nagulat habang nagkatinginan.
Hindi nila maisip kung paano nagkakilala sina Rizzy at Leon. Hindi lang kami magkakilala, magkatrabaho kami noon sa iisang kumpanya sa loob ng 2 o 3 taon. Napangiti ng alanganin si Leon at tila hindi komportable. 3 taon siyang kasama ng mga Manson at doon siya nagtrabaho sa kumpanya nila. Kasamahan niya roon si Rizzy. Noong panahong iyon, napakababa ng tingin niya sa sarili at tahimik lang siyang nagtiis. Alam iyon ng lahat sa kumpanya. Hindi rin naiiba si Rizzy. Gayunpaman, hindi gaanong nagkausap sina Leon at Rizzy noong magkasama pa sila sa trabaho, kaya kahit na minamaliit siya ni Rizzy noon. Tita Serena, bakit kasama ninyo si Leon? Tanong ni Rizzy habang tumitingin kay Leon at pagkatapos kay Lily. Para bang may naunawaan siya at nagbago ang kanyang ekspresyon. Oo, pwede mong sabihin na ganoon. May utang na loob kami kay Leon. Malaki ang naitulong niya sa amin, kaya may iniisip akong ganoon, sabi ni Serena matapos mag-atubili at tumango. Matapos ang nangyari kanina, napansin na niya na may nararamdaman si Lily para kay Leon. Nasisiyahan din siya kay Leon. Dahil nahalata na ni Rizzy ang lahat, kusa itong inamin ni Serena. Sa ganitong paraan, titigil na si Rizzy sa pagpapareha kay Lily sa iba at makakaiwas pa sila sa gulo. Paano mo nagawa iyon? Tita Serena, kilala si Leon bilang walang silbi, at isa pa siyang diborsyado. Paano siya magiging karapat-dapat para kay Lily? Niloko ka ba niya? Tanong ni Rizzy na halos malaglag ang panga sa sobrang gulat. Ano? Walang silbi? Isang diborsyado? Rizzy, baka nagkakamali ka? Tanong ni Serena na nagulat at hindi makapaniwala, hindi maintindihan ang sinasabi ni Rizzy. Hindi ako nagkakamali. Tita Serena, baka hindi mo alam, pero dati siyang napangasawa sa pamilyang Manson. Niloko siya ni Marilyn kamakailan lang, at pinalayas siya ng walang kahit ano sa kanya, paliwanag ni Rizzy habang maikling ikinwento ang lahat. Nagtatrabaho pa rin siya sa mga Manson, at may alam siya tungkol sa diborsyo ni Leon kay Marilyn. Alam niyang pinalayas si Leon ni Marilyn. May anak pa si Marilyn sa ibang lalaki. Para kay Rizzy, kahihiyan ang isang tulad ni Leon na walang silbi. Para sa kanya, mataas na papuri na nga ang tawaging walang silbi si Leon. Pagkarinig sa lahat ng sinabi ni Rizzy, nanatiling walang emosyon ang mukha ni Leon. Tinanggap na niya ang kanyang diborsyo. Hindi na siya ang dating walang silbing lalaki. Kahit pa minamaliit siya ni Rizzy noon, nasa nakaraan na iyon kaya wala na siyang pakialam. Leon, totoo ba ang sinabi ni Rizzy? Dumaan ka sa diborsyo? Tanong ni Serena na hindi makapaniwala. Oo, totoo ang lahat ng sinabi niya, sagot ni Leon at tapat na umamin. Hindi ako makapaniwala na ganoon pala kalungkot ang nakaraan mo, bumagsak ang pakiramdam ni Serena. Humanga siya kay Leon noon, pero nang malaman niya ang lahat, biglang nagbago ang tingin niya rito. Dati ay napakawalang silbi ni Leon. Baka hindi pa niya kayang protektahan ang kanyang anak sa hinaharap, lalo na ang bigyan ito ng kaligayahan. Isa pa, diborsyado si Leon. Napakaganda at may talento ang kanyang anak. Paano niya papayagan na mapunta ito sa isang lalaking naghahanap ng pangalawang kasal? Hindi ba yun magiging katawa-tawa? Hindi siya papayag. Tumingin si Lily kay Leon na may bahagyang pagkadismaya sa kanyang puso. Gayunpaman, kaunti pa lang ang pagkagusto niya kay Leon noon at hindi pa siya masyadong nag-iisip ng malalim tungkol dito. Nang malaman niya ang malungkot na nakaraan ni Leon, nakaramdam lamang siya ng awa at hindi siya minamaliit. Hoy bata, paano nagkakaroon ng lakas ng loob ang isang tulad mong walang silbi, na hindi makuha ang gusto niya, na subukang mapunta sa isang tulad ni Lily? Kung ako sa iyo, matapos kang lokohin ng asawa mo at palayasin sa bahay ninyo, mas gugustuhin ko pang magpakamatay na lang. Tinutukan niya si Lily, at halos naunahan siya ni Leon, kaya hindi niya gusto si Leon. Maling akala kayata. Hindi ako pumunta rito na may ganoong intensyon. Kaibigan at katrabaho lang ako ni Lily. Pumunta ako rito bilang bisita, sabi ni Leon ng kalmado, walang ipinapakitang galit. Paano nauwi ito sa isang blind date? Kabanata 145. Tama na, hindi mo na kailangang magpanggap. Pareho tayong lalaki, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Sinasabi ko sa iyo, ang basurang tulad mo ay dapat alam ang lugar mo. Tigilan mo ang pag-iisip na pumatol sa mas mataas kaysa sa kaya mo.
Hindi ka karapat-dapat, sabi ni Duncan habang sumisinghot. Napakaganda at napakapuro ni Lily. Sinumang lalaki ay maaakit sa kanyang itsura. Ayaw maniwala ni Duncan na hindi siya tinitingnan ni Leon sa ganoong paraan. Sinubukan niyang mag-isip ng paraan para tuluyang alisin si Leon sa eksena. Tama ka, napakaganda ni Lily para sa akin, pero hindi ka man lang maikumpara sa kanya, sabi ni Leon na may madilim na ekspresyon, na nainis sa kay-abangan ni Duncan. Hoy bata, kilala mo ba kung sino ako? Paano ka nang ahas na kausapin ako ng ganito? Nagsasawa ka na bang mabuhay? Sigaw ni Duncan habang galit na tumingin kay Leon. Kung hindi lang niya gustong mag-iwan ng magandang impresyon kay Lily, matagal na sana niyang tinuruan ng leksyon si Leon. Leon, tumahimik ka ngayon din. Anong karapatan ng basurang tulad mo na makipagtalo kay Mr. Leonard? Kahit paano mo tingnan, 100 beses siyang mas magaling kaysa sa iyo, sigaw ni Rizzy kay Leon ng galit, bago agad nagsalita kay Serena. Tita Serena, hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Leon para malinlang kayo ni Lily, pero huwag kayong magpapaloko. Rizzy, hindi ganoon ang iniisip mo. Malaki ang naitulong ni Leon sa pamilya namin, at inimbitahan siya ni Lily bilang bisita. Tungkol naman sa ipinareha mo kay Lily, pag-usapan na lang natin iyon sa ibang pagkakataon, sabi ni Serena na may alanganin ng ngiti. Matapos niyang malaman ang kalagayan ni Leon, isinantibi na niya ang ideya na ipares ang kanyang anak dito. Gayunpaman, bisita pa rin si Leon. Bago siya umalis, hindi niya maaaring hayaang makipagkita ang kanyang anak sa ibang lalaki sa harap niya. Napakabastos naman yun. Tita Serena, nandito na si Mr. Leonard. Bakit pa natin ipagpapaliban? Wala namang importanteng ginagawa si Lily ngayon. Bakit hindi natin hayaan na mag-usap silang dalawa ng pribado, sabi ni Rizzy na nagmamadali. Karaniwan, abala sa trabaho sina Rizzy at ang kanyang asawa, at si Duncan naman ay laging busy sa negosyo. Bihira lang na sabay-sabay silang walang ginagawa sa weekend. Kung ipagpapaliban pa nila, hindi alam ni Rizzy kung kailan ulit sila magkakaroon ng pagkakataon. Wala siyang pasensya. Tumingin si Leon kay Serena bago kay Rizzy. Napansin niyang tila hindi siya kanais-nais doon, kaya nagpaalam na siya. Tita Serena, Lily, mukhang abala kayo ngayon, hindi na ako manggugulo. Aalis na ako. Paano mo magagawa iyon? Leon, hindi ka pa tapos kumain. Hindi ka pwedeng umalis agad, sabi ni Lily habang hinawakan ang braso ni Leon. Malaki ang utang na loob ng kanilang pamilya kay Leon. Kakasimula pa lang niyang kumain, at hindi niya pwedeng hayaang umalis ito ng ganoon. Ayos lang, may iba pa naman tayong pagkakataon sa susunod, sabi ni Leon na nakangiti. Mukhang alam mo ang lugar mo. Umalis ka na, sabi ni Duncan na may paghamak. Naiinis siya nang makita si Lily na hinahawakan si Leon ng ganoon kalapit. Kumunot ang noo ni Leon habang tumingin kay Duncan ng hindi masaya. Pero wala na siyang sinabi pa. Lily, hayaan mo na siyang umalis. Ang tulad niyang walang silbing tao ay walang kahit anong talento. Dapat lumayo ka sa kanya sa hinaharap, kung hindi masisira ang reputasyon mo, sabi ni Rizzy na may pangungutya. Rizzy, hindi ganoon sinubukan ni Lily na ipagtanggol si Leon nang maputol siya ng malamig na tawa. Aalis ka na, huli na ang lahat. May narinig na mapanuksong tawa habang papalapit si Bowden kasama ang 7 o 8 malalaking binata na mukhang mabagsik. Ang nasa unahan ay nasa mga 30 taong gulang. Marami siyang tato sa mga braso at leeg, at mukha siyang napakabangis. Halatang hindi siya basta-basta maaaring kalabanan. Siya si Walter Grimm, pinsan ni Bowden. Bowden, ano ang ginagawa mo dito? Nagbago ang ekspresyon ni Lily. Dumilim din ang mga mukha ni na Jared at Serena. Maging sina Rizzy at Richard ay nagulat nang mapalibutan ng mga taong mukhang delikado. Ano sa tingin mo? Siyempre nandito ako para maghiganti kay Leon. Ano pa bang gagawin ko, sabi ni Bowden na may malamig na tawa. Bowden, matagal na tayong magkapit-bahay. Ano bang balak mong gawin, sabi ni Serena na hindi maganda ang itsura. Tita Serena, dahil nakakatanda ka, magiging direkta na ako. Sa pagkakataong ito, kahit si Leon ang pangunahing dahilan kung bakit ako natanggal sa ospital, tumulong din ang pamilya ninyo sa kanya. Hindi ko kayo palalampasin. Pero alam mo rin na matagal ko nang gusto si Lily. Basta ibigay ninyo si Lily sa akin at magpakasal kami, kakalimutan ko ang lahat.
Kung hindi, hindi lang si Leon ang magdurusa. Pati ang pamilya ninyo ay mahihirapan mula ngayon, sabi ni Bowden na may panlilibak sa mukha. Ang galit niya kay Leon ay ganoon kalalim na gusto niya itong durugan. Pero higit pa sa galit, mas malakas ang pagkahumaling niya kay Lily. Isang bihirang pagkakataon ito para sa kanya. Plano niyang gamitin si Leon para takutin si Serena at ang pamilya nito. Kapag nakuha niya si Lily, saka na niya haharapin si Leon sa ibang pagkakataon. Wala kang hiya, sabi ni Lily na namula sa galit. Managinip ka. Nanlamig ang mukha ni Leon at handa na sana siyang umabanti, pero bago pa siya makakilos, biglang sumingit si Duncan. Sobra ka na. Sino ka para ipakasal si Miss Cameron sa iyo, sabi ni Duncan na galit. May gusto siya kay Lily at nagustuhan niya ito. Pero sinusubukan ni Bowden na kunin si Lily mula sa kanya. Hindi siya papayag na manahimik lang. Napansin niyang simpleng pamilya lamang ang pinagmulan ni Lily. Malamang ay natatakot ang mga ito sa mga lalaking nasa harap nila. Ito na ang perpektong pagkakataon para iligtas ang isang dalagang nasa panganib. Hindi niya ito palalampasan. Sino ka? Saan ka galing, tanong ni Bowden habang tinitingnan si Duncan, hindi sigurado kung sino ito. Makinig kang mabuti. Ako si Duncan Leonard. Ang ama ko ay ang boss ng Faith Furnishings, si Anthony Leonard. Kung kilala mo ang pangalang iyan, umalis ka na agad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpipigil, sabi ni Duncan habang taas noo. Ang negosyo ng kanyang ama ay may kinalaman sa construction at madalas itong may ugnayan sa underground. May kilala itong ilang kilalang tao sa mundong iyon. Dahil sa koneksyon at kapangyarihan ng kanyang ama, hindi siya natatakot sa mga lalaking nasa harap niya. Sino si Anthony Leonard? Walter, kilala mo ba siya, tanong ni Bowden habang napahinto sa sobrang yabang ni Duncan, kaya hindi siya agad kumilos at tumingin kay Walter. Narinig ko na siya. Hindi man siya mula sa kilalang mayamang pamilya, pero tuso siya at may kaunting kapangyarihan sa Old City, sabi ni Walter. Tumango si Walter habang bahagyang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Dahil narinig mo na ang tungkol sa ama ko, umalis na kayo agad, sabi ni Duncan na may malamig na pagngisi habang taas noo. Walter, ito si Bowden na nagsimulang mataranta, hindi alam ang gagawin. Maayos na sana ang plano niya, pero hindi niya inaasahan na may lilito na tulad ni Duncan. Mukhang may kakayahan ng ama nito, kaya hindi niya basta maaaring banggain. Pero ayaw din niyang umalis nang walang napapala. Si Mr. Leonard talaga ang pinakamahusay. Mas magaling siya kaysa sa isang walang silbing basura, sabi ni Rizzy na tuwang-tuwa sa nangyayari. Binibigyan niya ng thumbs up si Duncan habang mas lalo pang minamaliit si Leon. Tama, lahat ito ay dahil kay Mr. Leonard, sabi ni Serena at Lily habang tumitingin kay Duncan ng may pasasalamat. Mukhang hindi nila kakayanin ang mga tauhan ni Walter, kaya inilagay nila ang lahat ng pag-asa kay Duncan. Dahil sa papuring iyon, hindi napigilan ni Duncan na tumingin kay Leon. Matapos ang nangyari kanina, itinuring na niya si Leon bilang karibal sa pag-ibig. Naipa-attract niya si Leon at nakapagpakitang gilas sa harap ni Lily at ng iba pa, kaya labis siyang nasiyahan sa sarili. Ngumiti lamang si Leon ng kalmado, at walang pakialam. Wala naman siyang ganoong intensyon kay Lily. Dahil gustong magpakabayani ni Duncan, hinayaan niya ito. Mukhang kayang ayusin ni Duncan ang sitwasyon ng walang gulo, na mas mabuti kaysa sa marahas na paraan. Wala siyang dahilan para makipag-agawan kay Duncan. Nang makita ni Duncan na tila umatras si Leon, lalo siyang natuwa. Ano ang tinitingnan ninyo? Umalis na kayo bago pa ako magalit, sigaw ni Duncan habang itinuturo ang mga tauhan ni Walter, at gustong gamitin ang pagkakataon para magpasikat kina Lily at Serena at sa iba pa. Kailangan niyang siguraduhing lubos ang kanyang pagpapakita ng galing. Bata, masyado kang mayabang, sabi ni Walter at biglang sinampal si Duncan. Sampal. Isang malakas na tunog ang narinig, at napatumba si Duncan matapos masampal. Bumagsak siya sa lupa at mukhang kawawa. Ikaw, sinaktan mo ako, tanong ni Duncan habang hawak ang kanyang mukha, na hindi makapaniwala. Ano ngayon kung sinaktan kita? Kung ang ama mo ang kaharap ko ngayon, baka nagpakita pa ako ng konsiderasyon. Pero sino ka ba sa tingin mo? Kahit isang batang tulad mo ay nangangahas magpasikat sa harap ko.
Nagsasawa ka na bang mabuhay, sabi ni Walter na may malamig na ngiti. Matagal na siya sa mundo ng underworld sa loob ng 7 o 8 taon. Kahit hindi siya pinuno ng lugar, nakilala na rin siya. May sinusuportahan siyang mas mataas na tao. Kahit pa si Anthony mismo ang dumating, hindi rin ito basta makakagalaw laban sa kanya. Siyempre, kung naging magalang lang sana si Duncan sa simula, baka hindi siya sinaktan ni Walter bilang respeto kay Anthony. Pero masyado kasing mayabang si Duncan, kaya tuluyan niyang nainis si Walter. Ikaw, si Duncan na natulala. Maging sina Rizzy at Richard ay natulala rin. Pati sina Lily at ang kanyang pamilya ay lubos na nagulat. Akala nila ay sapat na ang pagpapakita ng galing ni Duncan para maayos ang sitwasyon. Pero hindi nila inaasahan na hindi sapat ang pangalan ng ama nito para umatras ang kabilang panig. Sino ka ba sa tingin mo? Para sa kapakanan ng ama mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung pupunta ka sa gilid ngayon at mananatiling tahimik, maaari kong pag-isipan na palampasin ka, sabi ni Walter. Gayunpaman, kung may lakas ka ng loob na gumawa pa ng kung ano, ginagarantiya ko na pipiliin kita, sabi ni Walter habang malamig na nakatingin kay Duncan. May bahid pa ng pagpatay ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay parang isang makamandag na ahas na handang umatake. Hindi napigilan ni Duncan na manginig sa takot. Alam niyang kaharap niya ang mga tao mula sa underworld. Kaya nilang gawin ang kahit ano, kaya hindi siya tinatakot lang. Mabuti, napakabuti. Tatandaan ko ang sampal na iyon. Hintayin mo lang, sabi ni Duncan na puno ng takot. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang umatras sa gilid at hindi na ng ahas na humarap sa kanila. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari. Para bang binuhusan ng malamig na tubig sina Serena, Lily, at ang iba pa. Agad silang nalugmok sa panghihina. Ang maliit na pag-asa na meron sila kanina ay tuluyang nawala. Mr. Leonard, huwag kang umalis. Hindi mo pwedeng iwanan ang tiyahin ko at ang mga pinsan ko ng ganito, sabi ni Rizzy habang kinakapit ang braso ni Duncan ng nag-aalala. Alam ko, hindi ko sila iiwan, sabi ni Duncan habang mahina ang boses at sinulyapan si Rizzy. Pagkatapos, tumalikod siya sa mga tauhan ni Walter at inilabas ang kanyang cellphone para magpadala ng mensahe sa kanyang ama, at balak humingi ng tulong. Agad na naintindihan ni Rizzy ang balak ni Duncan. Palihim siyang napahinga ng maluwag at muling nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit sina Serena at Lily ay hindi gaanong kumpiyansa. Napakadelikado ng sitwasyon. Bago pa dumating ang tulong ni Duncan, maaaring tapos na ang lahat. Haha, ayos ito Walter, mas magaling ka pa rin kaysa sa kanila, sabi ni Bowden na masayang tumawa. Nag-aalala siya kanina na baka hindi kayanin ni Walter si Anthony, kaya pinigilan niya ang sarili. Pero mukhang hindi naman natatakot si Walter kay Anthony at sinampal pa si Duncan ng parang wala lang. Wala nang dapat ipag-alala si Bowden. Bowden, kung may sama ka ng loob, maghiganti ka na. Gawin mo na ang gusto mong gawin ngayon. Huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Walang makakagawa ng kahit ano sa iyo, sabi ni Walter na may malamig na ngiti habang tinitingnan sina Leon, Lily, at ang iba pa na parang mga hayop na naghihintay katayin. Halos mapunit ang ngiti ni Bowden sa sobrang saya. Dahil sa sinabi ni Walter, lalo siyang naging kumpiyansa. Pagkatapos, tumingin siya kay Serena na may masamang ngiti, Tita Serena, matagal na akong naghihintay. Limitado ang pasensya ko. Ano na ang desisyon mo? Ipapakasal mo ba si Lily sa akin o magmamatigas ka hanggang sa huli? Madilim ang mukha ni Serena. Pinilit niyang pigilan ang takot sa kanyang puso at sinubukang maging kalmado. Bowden, matagal na tayong magkaibigan bilang magkapitbahay. May oras ka pa para tumigil. Kung ipagpapatuloy mo ito, magsusumbong kami sa pulis. Pulis? Sige, gawin ninyo. Wala naman kaming ginagawang masama sa inyo, kaya anong magagawa ninyo kung magsumbong kayo? Hindi rin kami kayang galawin ng pulis kahit nandito sila. Pero dapat mag-ingat ang pamilya ninyo sa paglabas sa hinaharap. Baka aksidente kayong mabalya ng buto o madapa ng malala at maparalisa. Kapag nangyari iyon, huwag ninyo akong sisihin kung hindi ko kayo binalaan, sabi ni Walter na may malamig na ngiti, na halatang nagbabanta. Ikaw, naging mapotla ang mga mukha ng pamilya ni Lily sa takot sa mga banta ni Walter.
Mga ordinaryong tao lang sila, kaya walang laban sa isang tulad ni Walter na sanay sa karahasan. Madali niya silang kayang patayin. Biglang naging mapotla ang buong pamilya. Nawalan sila ng lahat ng pag-asa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Leon, ikaw na basurang tao. Ang mga taong ito ay nandito dahil sa iyo, pero nagtatago ka lang sa likod na parang duwag. Lalaki ka ba talaga, sigaw ni Rizzy habang galit na pinapagalitan si Leon. Pakiramdam niya ay si Leon ang nagdala ng problema sa pamilya ng kanyang tiyahin, kaya labis ang galit niya rito. Hindi ako nagtatago, gusto kong ang kumilos kanina, pero may nauna sa akin. Ano ang magagawa ko? Sagot ni Leon na may mapait na ngiti habang sa wakas ay humakbang pasulong. Akala niya ay kayang ayusin ni Duncan ang sitwasyon ng walang gulo, kaya hindi niya binalak na agawin ang eksena. Pero hindi niya inaasahan na puro palabas lang si Duncan. Magaling tingnan, pero walang silbi. Sa puntong ito, tinawag pa siyang duwag ni Rizzy. Pakiramdam niya ay pinagbintangan siya ng mali. Pagkatapos, binitawan ni Leon ang kanyang inis. Diretso siyang tumingin kay Bowden at malamig na nagsalita, "Bowden, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Huwag mong idamay si Lily at ang kanyang pamilya. Ako na lang ang harapin mo kung may problema ka." Nagulat si Serena nang marinig iyon at agad nagsalita, "Leon, hindi mo kasalanan ito. Nakasagasa ka lang kay Bowden dahil tinulungan mo kami. Wala kang kinalaman dito. Ikaw ang biktima." Tama ang sabi ni Mama. "Leon, sobra na ang naitulong mo sa pamilya namin. Paano namin hahayaan na ikaw ang samalo ng lahat ng ito?" sabi ni Lily habang nakakuyom ang kanyang mga kamay. Parang nakapagdesisyon na si Lily nang humugot siya ng lakas ng loob at nagsalita. "Bowden, alam mo naman ito. Wala talagang kasalanan si Leon. Basta pakawalan mo siya, papayag akong maging engaged sa iyo." Mukhang labis na nahihirapan si Lily. Sa totoo lang, ayaw niya talagang pakasalan si Bowden, pero napakalaki ng naitulong ni Leon sa kanilang pamilya. Hindi niya kayang hayaang mapahamak si Leon. Bukod pa rito, medyo inosente ang pag-iisip niya. Hindi naman ibig sabihin ng engagement ay kasal agad. Maaari siyang pumayag muna para makaligtas sa panganib, at saka na lang maghanap ng paraan pagkatapos. "Magaling, napakaganda niyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Siguraduhin mong tutuperin mo iyan," sabi ni Bowden na tuwang-tuwa habang emosyonal na tumatawa. Plano niyang gamitin si Leon para pilitin si Lily na sumunod sa gusto niya. Maayos na umaandar ang lahat at nasa kontrol niya ang sitwasyon. Kitang-kita kung gaano siya kasaya. Para naman kay Leon, wala siyang pakialam na pakawalan muna ito. Kapag nakuha na niya si Lily sa hinaharap, madali na niyang makakaganti kay Leon anumang oras. "Hindi Lily, hindi ka pwedeng maging engaged sa kanya. Hindi ako papayag," agad na tumutol si Leon habang nagulat. "Leon, huwag ka nang magsalita pa. Alam ko ang ginagawa ko," sabi ni Lily habang tinitingnan si Leon, na ayaw niyang magalit pa sina Bowden at Walter. "Lily, alam kong nag-aalala ka para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi nila ako kayang gawin ng kahit ano. Nakita mo naman kung paano ko natalo ang ilang bodyguard sa kumpanya dati. Nakalimutan mo na ba iyon?" sabi ni Leon habang pinapakalma si Lily. Dahil sa paalala ni Leon, naalala ni Lily ang nangyari noong nakaraan sa kumpanya nang makasagutan ni Leon si Joseph. Pagkatapos noon, nagdala si Donald ng ilang security guards para harapin siya. Kahit pa may mga bato na nakatutok kay Leon, nagawa pa rin niyang talunin si Donald at ilang bodyguards ng mag-isa, na ikinagulat ng lahat. Sa ipinakita ni Leon noon, kaya niyang talunin ang 5 o 6 na tao ng mag-isa. Pero, Kabanata 150, medyo nag-aalala pa rin si Lily. Pagkatapos ng lahat, karamihan sa mga security guard sa kumpanya ay mga ordinaryong tao lamang. Kung ikukumpara sa mga mukhang mababanggas na gangster, malayo ang antas nila. Noong hinarap ni Leon ang ilang bodyguard noon, nasa delikadong sitwasyon na siya at may mga natamong sugat pa. Hindi makatotohanan na kaya niyang talunin ang mga tauhan ni Walter. "Wala nang pero, huwag kang mag-alala, ang mga mahihinang ito ay wala lang sa akin," sabi ni Leon habang may kumpiyansang ngiti. "Ikaw na bata, sino ang tinatawag mong mahina?
Gusto mo bang mamatay, sigaw ng mga tauhan ni Walter habang malamig na nakatingin kay Leon. Ano ngayon kung tinawag ko kayong mahina? Kahit basura kayo sa paningin ko, sabi ni Leon na may pangmamaliit. Gusto mo talagang mamatay, sigaw ni Walter habang galit na galit siyang humakbang pasulong at sinampal si Leon. Sampal. Isang malinaw na sampal ang narinig. Pero naagapan ito ni Leon at siya pa ang gumanti ng sampal kay Walter. Umikot si Walter sa kanyang pwesto. Napasigaw siya sa sakit habang may dalawang ngipin na lumipad. Kayo na mga ignorante, wala kayong alam. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Umalis kayo ngayon din. Kung hindi, panindigan ninyo ang kahihinatnan niyan, sabi ni Leon na malamig at may matalim na presensya. Hindi siya likas na marahas na tao. Kung babawi ang kabilang panig, hahayaan niya ito. Mga kapatid, sugurin siya. Patayin ang lalaking ito, sigaw ni Walter habang hawak ang kanyang bibig na duguan at galit na galit ang mga mata. Hindi niya pinansin ang babala ni Leon at sumugod ng baliw. Sumunod din ang kanyang mga tauhan na sabay-sabay sumugod kay Leon. Patayin niyo siya, sabi ni Bowden na may halimaw ng ngiti habang pinapalaki ang galit ni Walter. Dahil napigilan pa rin ni Leon ang engagement kahit pumayag na si Lily, lalo siyang nagalit kay Leon. Kung gusto mong mamatay, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Leon, mag-ingat, kasigaw ni Lily na mapotlas sa takot, hindi alam ang gagawin. Kahit alam niyang may kaunting alam si Leon sa martial arts, ang mga ito ay mga tao mula sa underworld. Napakabagsik nila. Kapag nagkamali si Leon kahit kaunti, maaaring nakamamatay ang kahihinatnan. Mas malala pa sina Serena at ang iba. Wala silang tiwala na kayang harapin ni Leon ang napakaraming gangster, kaya nataranta sila. Alam ni Rizzy na si Leon ay isang walang silbing tao, kaya akala niya ay nagpapakamatay lang ito sa kanyang ginagawa. Alam mo ang lugar mo, sabi ni Leon habang ngumisi. Hindi siya umatras. Sa halip, sinuntok niya ang unang kalaban at sinipa ang isa pa. Sa sandaling iyon, sumugod si Walter mula sa gilid at sumuntok ng malakas. Hinuli ni Leon ang kamay ni Walter at pinilipat ito. Sumigaw si Walter sa sakit at ibinagsak siya ni Leon sa lupa. Pagkatapos nito, sunod-sunod na sumugod ang mga tauhan, pero kalmado lang si Leon. Parang leon sa gitna ng mga tupa, tinanggap niya ang lahat ng atake at mukhang hindi matitinag. Sa loob lamang ng ilang sandali, lahat sina Walter ay nakahiga na sa lupa at hindi na makalaban. Nang nakita iyon, halos malaglag ang panga nina Serena at ng iba pa sa sobrang gulat.